Buena Vida, Republika ng Pilipinas. Alas 3 na ng hapon na nagkaroon kami ng chance na makauwi sa bahay namin sa Quezon dahil may tira pa na pera ang kapatid ko pamasahin namin. Ang bigla ang plano ay isosurpresa namin si tatay kahit presensya lamang namin ng dala pa uwi at kaunting salo-salo sa bahay. Dahil hapon na bihira ng biyaheng Liavak, pero naman mga dumadaan na bus at jeep pero talagang punuan. Saka kapag ka nagstanding lamang kami o kaya sumabit ay talaga naman magkakanda aros kaldulaan kami. Hindi na rin ako nagpadala sa init at inip dahil baka maapektuhan lamang ang aming plano. Fast forward, tunay ngang mabuti si Lord at talaga namang bandang 5 PM ay nakasakay na rin naman kami talaga sa jeep. Nagkabang kami ng ilang oras Naganda alas 3. Nakasakay kami alas 5 guys. At dumating kami ng 5:29. Alam mo, aabutan namin. Ang aabutan namin po kasi. This is for you, Tay. I love you, Tay. I love you. Happy birthday. Ano ba yung reaction ni Papa? Alam niyo ba kanina ba kami tatay sa jeep? Alam niyo ba yun? Ha? Yung mga kalapit namin. Ay, karot. Hindi, wala pa akong isang gagalit na siya. Nagagalit siya guys. Guys, nagagalit siya oh. Guys, nagagalit siya oh. Jay, nagagalit ka, Jay? Jay! Bilis ako na. Sa sobrang pagod ay nabubugnot na nga ang kapatid ko pero sige pa din ako sa pagpapatawa para maging light ang mood niya at makauwi kami nang hindi nagkakaroon ng World War III sa gitna ng daan. Pagsapit sa aming sitio ay bigla naman akong nahiya sa kulay ng aming covered cord na talagang naman nakikipagpaligsahan sa malaatsyesa kong damit. After 10 million years ay natanaw ko na din ang iglo ng mga Heronimo at nagmadaling isorpresa si tatay. Kaso kami pala ang sorpresa dahil nasa bukid pala siya. Simula bata kasi si tatay ay nasanay na siya sa gawaing bukid. Kaya naman hanggang ngayon ay talagang aayaw niyang mamahinga kahit pakaarawan niya. Hindi rin kasi uso sa tatay ang katamaran. Sumablay kami sa first plan kaya go na agad sa plan B. Habang inaantay ang ate ko from work ay nilaro ko muna ang mga pamangkin ko habang tinutulungan ko si Mother Earth sa paglalaba. Ilang sandali pa ay nakaramdam din ng antok ang batang ito at makakaalis na din kami dahil hindi makakahabol sa ate ko ang anak niyang ito. Ikaw ba kapag tulog makakahabol ka? Ayusin mo, sinasabi ko sa'yo. Ito na kami guys. Nandito sila sa bahay guys. Ayun sila oh. Kumalikot. Hello. Hi. Kumbir. Okay. Sa wakas ng panahon ay dumating na din ang ate ko at makakagora na nga talaga kami sa tatay. Inabot ng gabi. Ba't may dala mo? Oh, yeah, blue yung langit. Ako naka-yellow, ikaw naka-yellow. Wala ang aming pajero di tricycle kaya nilakad na lang namin dahil walking distance lang naman. Hindi rin super delikado sa daan dahil talaga namang alaga sa tabas ng tatay at kada madadaanan namin ay talaga namang puno ng tanim. Napuri pa nga siya ng aming lolo dahil nga naman talagang ginawa niya ng umaga ang gabi kinakatrabaho. Sinabi rin ng aming lolo na mahina na siya at kailangan na niya ng katulong sa aming bukirin. Mabuti na lamang daw at may malasakit si tatay sa kanilang mga lupain. Dami! Isang dahilan kung bakit kahit mahirap kami financially ay nananatili pa din akong proud sa aking mga magulang. Happy birthday, Tay! Salamat! Birthday bundok. At ako sa bahay. Sino kasama mahon? Si Impot po. Ay, sumakay kami alas 3. Ay, nakarating kami alas 5. Tagal-tagal na sasakyan. Ang tagal ng biyahe talaga. Ba't wala kang pasok bukas? Meron. Meron lang kami. Bubutol na lang para mabilis. 2,000 years later. Ngayon lang ng Bye! ng nitong dalawa na Bye, Tay! Bahala Kuya, dito na po kami. Ingat. Oh, bala si Kuya Jerjen. Bahala ka na dito. Dito kami, Tay. Tay, ito kami! Salamat na, ingat. Ah! Ay! Sige. May kasama nga pala tayo. Ikaw na lang balang palawan sa mga kapatid mo. Salamat. Ah!
Makalipas ang ilang oras na kamustahan, batian at kasiyahan, nagpaalam na din kami sa aming tatay upang umuwi sa bahay dahil alas 4 ng madaling araw pa nga kami babiyahe kinabukasan papuntang Laguna sapagkat maaga rin ang klase ng aking kapatid at isa pa ay meron din akong tatapusing labahin sa aming bahay. Hindi na nga rin ako nakapag-video habang kami naggagayak papuntang Laguna dahil alas 4 ng madaling araw na nga kami nagising para kumain at maggayak. Gayong ang usapan namin ay bumabiyahe na dapat kami sa mga oras na ito. Hindi rin naman namin masisi ang isa't isa sapagkat alam ko namang lahat kami ay pare-parehong napuyat at napagod. Pinabaunan din kami ni nanay ng katingko at mainit na tubig para makasiguro na maaga pa namin just in case na kami ay sikmurain sa biyahe dahil sobrang lamig naman talaga mga ini. Sa awa ng Diyos ay nakarating din kaming ligtas dito sa Laguna. Salamat ka, Jar. Ingat. Sa mga oras na ito ay aking mas napagtanto na darating ang araw na tuluyan na mawawala ang presensya ng aking mga magulang at iyon ang isang masakit na katotohanan para sa ating mga anak. Ngunit habang tayo ay nabubuhay pa ay ating iparamdam sa isa't isa na tayo ay nagmamahalan upang sa huli ay wala tayong pagsisihan at magkaroon tayo ng kapayapaan. Again, mahalin natin ang ating mga magulang dahil sila ay walang copy at ang buhay ay walang rewind. Thank you for watching. Adios.